Namaste, ako si Dr. Jose Cruz, 77 taong gulang na ngayon. Sa loob ng mahigit 5 dekada, nagkaroon ako ng pribilehiyong makasama ang mahigit 10,000 senior citizen mula sa mga pampang ng SA sa Varanasi hanggang sa mataong mga kalye ng Delhi, mula sa tahimik na mga eskinita ng Lucknow hanggang sa mga templo ng Chennai. At ngayon, gusto kong may ibahagi sa inyo isang bagay na marahil ay walang sinuman ang nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin ng malakas. Nakasakay ka na ba sa bus sa umaga at napansin mong nanatiling bakante ang upuan sa tabi mo? Marahil ang iyong apong lalaki ay ayaw nang umupo sa iyong kandungan tulad ng dati. O baka naman binubuksan palagi ng iyong manugang na babae ang bintana na sinasabing para lang makapasok ang sariwang hangin. Ngunit sa kaibuturan, hindi mo ba naitanong sa iyong sarili? Maaari kayang dahil ito sa amoy ko ngayon? Hayaan ninyong sabihin ko ang katotohanan ng marahan ngunit tapat. Sa mahigit 99% ng mga tao pagkatapos ng edad 60, ang katawan ay nagsisimulang magkaroon ng isang particular na amoy na napakanatural sa pagtanda. Ngunit, karamihan sa mga nakatatanda ay hindi ito napapansin, pero ang mga taong nasa paligid natin, malinaw nilang nararamdaman ito, at dahil nagmamalasakit sila, nananahimik na lamang sila. Ang katahimikan na iyon ang nagiiwan sa atin ng pakiramdam na iniiwasan at inilalayo ng hindi nalalaman ng dahilan. Kung pinapanood mo pa rin ito, tunay akong naniniwala na karapat-dapat kang mamuhay bawat araw na sariwa. May tiwala sa sarili at malapit sa iyong mga mahal sa buhay. Muli, kung may tinamaan sa iyo ang mensaheng ito, paki-like ang video na ito. Ibahagi sa mga kaibigang kaedad mo, mag-iwan ng komento, at mag-subscribe sa channel upang hindi mo makaligtaan ang simple at mahalagang karunungan na makakatulong na gawing mas malusog at mas mapayapa ang iyong ginintuang mga taon. Hayaan ninyong magkwento ako. Malungkot ngunit napakatotoo. Ito ay tungkol kay Ramesh G., isang 72 taong gulang na lalaking naninirahan sa Pune. Si Ramesh G. ay palaging malinis at disiplinado. Tuwing umaga, maliligo siya ng maligamgam na tubig na may halong dahon ng neem, magwawalis ng bakuran, at magsisindi ng maliit na diya sa harap ng kanilang altar. Walang sino man ang makapagsasabi na siya ay pabaya o marumi. Ngunit isang hapon, nag-uwi ang kanyang anak ng mga kaibigan para magtsaa. Habang si Ramesh G. ay naghahanda ng masala milk sa kusina, narinig niya ang isang bulungan mula sa sala. Naku, may kakaibang amoy itong matanda. Natigilan siya. Hawak pa rin niya ang kutsara. Ang pangungusap na iyon ay humiwa sa kanyang paggalang sa sarili. Isang bagay na pinakaingatan niya ng buong buhay niya. Mula sa araw na iyon, tuwing bibisita ang kanyang apong lalaki, hindi na umuupo si Ramesh G. kasama nito para kumain ng samosa o magkwentuhan. Sa halip, tahimik siyang nananatili sa kanyang silid, nagkukunwaring abala habang pinakikinggan ang tawanan ng mga bata sa labas at dahan-dahang nanliliit ang kanyang puso. Kung pinapanood mo ang video na ito, marahil ay naitanong mo na rin sa iyong sarili, maaari kayang nangyayari rin ito sa akin? At kung oo, hayaan mong marahan kong sabihin na ang pakiramdam na yon ay maaaring hindi mali, ngunit hindi mo ito kasalanan. Ako si Dr. Jose, at sa nakalipas na 50 na taon, ginamot ko ang libo-libong matatandang pasyente mula sa Gujarat hanggang Tamil Nadu. At gusto kong ibahagi ang isang katotohanan na hindi madalas pinag-uusapan ng karamihan sa mga doktor. Oo, totoo ang amoy ng pagtanda, ngunit hindi ito nagmumula sa hindi magandang kalinisan. Pagkatapos ng edad 60 ang ating katawan ay nagsisimulang gumawa ng isang natatanging fatty compound na tinatawag na nonenal.
Kapatid, maaring hindi mo ito naamoy sa iyong sarili, ngunit nararamdaman ito ng mga nasa paligid mo. At kung minsan, lumalayo sila nang hindi man lang nalalaman kung bakit. Naaalala ko si Sunita G mula sa Ahmedabad na may luhang nagsabi sa akin, "Doktor, ayaw nang umupo ng apo ko sa kandungan ko. Dinudurog nito ang puso ko." Binigyan ko siya ng napakasimpleng solusyon. Ang paghuhugas lang ng 2 partikular na bahagi ng katawan ng maayos araw-araw sa loob lamang ng 3 minuto ay maaaring makabawas ng amoy hanggang 90%. Mahigit 1,000 sa aking mga pasyente ang sumunod sa payong ito at sa loob ng ilang linggo, nanumbalik ang init sa kanilang mga pamilya, ang mga yakap, ang mga ngiti, ang pagkakaisa. Noong nakaraang linggo, nakilala ko si Farouk Bahay, 84 taong gulang, na gumagamit ng mamahaling atar pabango araw-araw, ngunit binubuksan pa rin ng kanyang anak ang bintana tuwing pumapasok siya sa silid. Kailangan kong sabihin sa kanya ng tapat, "Farouk Bahay, wala iyan sa pabango. Hindi mo matatakpan ang pangunahing amoy gamit ang bango. Lalo lang nitong pinalalala ang sitwasyon. Kaya't pakiusap, aking mahal na nakatatanda, huwag na ninyo itong pagtakpan, linisin ninyo ito mula sa ugat." At sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano kung nahanap ninyo itong kapaki-pakinabang. Paki-like ang video na ito, mag-iwan ng komento para ipaalam sa akin na nakikinig kayo at mag-subscribe sa channel. Bawat linggo, magdadala ako sa inyo ng mga simple at taos-pusong paraan upang manatiling malusog, masaya, at malapit sa inyong pamilya. Salamat. Bago kayo magmadaling maghanap ng mga paraan upang ayusin ang amoy ng pagtanda, hayaan ninyo akong si Dr. Jose Cruz na may sabihin mula sa puso. Ang amoy na iyon ay hindi senyales ng hindi magandang kalinisan. Ito ay natural na resulta ng 3 tahimik na pagbabago na nangyayari sa katawan pagkatapos ng edad 60. Una, ang katawan ay nagsisimulang bawasan ang pagpapawis. Maaring magandang pakinggan. Sino ba naman ang gustong pawisan? Ngunit sa katotohanan, ang pagpapawis ay ang natural na paraan ng katawan upang ilabas ang mga lason toxins. Kapag hindi ka sapat na nagpapawis, ang mga duming ito ay naiipon sa ilalim ng balat, na tahimik na lumilikha ng amoy. Naaalala ko si Savita G mula sa Varanasi na minsay nagtanong, "Doktor, hindi po ako pinagpapawisan, pero sinasabi pa rin ng apo ko na mabaho ako." Dahan-dahan kong sinabi sa kanya, "Dahil kapag huminto sa pagpapawis ang iyong katawan, ang mga lason na iyon ay nananatili sa loob mo. Pangalawa, ang iyong balat ay nagsisimulang gumawa ng isang bagong compound na tinatawag na nonenal, isang oxidized fatty acid. Wala ito sa mga mas bata, ngunit pagkatapos ng 60 ito ay dumarami. At iyan ang pangunahing sanhi sa tinatawag ng marami na amoy matanda. Yamo kahit gaano kabango ang iyong sabon o kamahal ang iyong pabango, hindi nito matatanggal ang nonenal dahil ito ay nasa malalim na bahagi ng mga oil gland ng balat. Hindi lang sa ibabaw. Pangatlo, ang bibig ay nagiging mas tuyo habang humihina ang mga salivary gland. Ang laway ang iyong hindi nakikitang tagabantay. Tumutulong itong panatilihing malinis ang bibig at sariwa ang hininga. Kapag nananatiling tuyo ang iyong bibig, mabilis na dumarami ang mga bakterya na sanhi ng amoy. Dito na magsisimula kang mag-atubiling makipag-usap ng malapitan sa iyong mga anak o apo. Naaalala ko si Lila G mula sa surat na may tahimik na kahihiyang nagsabi, "Doktor, minsan naamoy ko mismo ang hininga ko kapag nagsasalita ako. Nakakahiya." Tumango ako dahil alam kong ito ay isang tunay na karanasan na pinagdadaanan ng maraming nakatatanda.
Ang kultadmong palilit na pagbabagong ito ay maaring mukhang maliit. Ngunit sapat ang mga ito upang gawing mailap at conscious sa sarili ang isang dating may tiwala sa sarili. Ngunit narito ang magandang balita. Ito ay ganap na mapapamahalaan sa pamamagitan lamang ng pag-unawa sa mga tunay na sanhi, paggawa ng ilang maliliit na pagbabago araw-araw, at higit sa lahat, pag-aaral na linisin ng maayos ang 3 partikular na bahagi ng katawan na ipapaliwanag ko sa ilang sandali. Maaari mong ibalik ang ginhawa at pagiging malapit. Kung mayroon sa mga sinabi ko ang tumama sa iyo, mangyaring mag-iwan ng komento, i-like ang video at mag-subscribe sa channel. Sa ganoong paraan, malalaman kong naririto pa rin kayo. Pinipili pa ring mamuhay ng maayos, masaya, at hindi hinahayaang pigilan kayo ng amoy ng katawan sa pagyakap sa apong mahal na mahal ninyo. Alam ninyo, karamihan sa mga nakatatandang tulad natin ay maingat sa ating pang-araw-araw na paliligo. Maaga sa umaga, nagpapakulo tayo ng tubig, naghahalo ng ilang dahon ng tulsi. Marahil ay gumagamit ng kaunting uptan o banayad na sabon at pakiramdam natin ay sapat na iyon. Ngunit may isang bagay na hindi napapansin ng marami sa atin. Madalas nating hinuhugasan ang ibabaw. Ngunit nakakaligtaan natin ang mga lugar kung saan talaga nagtatago ang amoy ng katawan. Tinatawag ko itong 3 nakatagong sona, mga bahagi ng ating katawan na sanhi ng halos 90% ng amoy na may kaugnayan sa edad, ngunit madalas na mabilis lang hugasan o nilalaktawan. Ang unang sona ay ang mga tupi ng balat sa likod ng leeg, kilikili, ilalim ng dibdib, paligid ng pusod, singit, siko, at likod ng tuhod. Ang mga lugar na ito ay madalas manatiling mainit at mamasa-masa na lumilikha ng perpektong lugar para sa pagdami ng bakterya at sanhi ng amoy. Maraming nakatatanda ang nag-aakalang sapat na ang maligamgam na tubig. Ngunit kung hindi dahan-dahang kinukuskus ang mga tuping ito araw-araw, tahimik na bumabalik ang amoy. Naaalala ko si Meena G, 66 mula sa Hyderabad. Sinabi niya, "Dr. Sahib, buong buhay ko hindi ko nilinis ng maayos ang aking kilikili o ilalim ng dibdib. Ngunit pagkatapos ng 1 linggo lang na pagsunod sa sinabi mo, niyakap ako ulit ng apo ko. Naging emosyonal ako." Ang pangalawang sona ay kung saan man tayo may buhok, kilikili, dibdib, tiyan, at lalo na ang anit. Ang buhok ay nagkukulong ng pawis at langis. At kung hindi natin ito minamasahe at nililinis ng maayos, ang amoy ay sumisipsip sa mga unan, tuwalya, at damit ng hindi natin namamalayan. Sabi ni Rajubhai mula sa Bhopal, sa pagmamasahe lang ng anit at paghuhugas ng buhok tulad ng sinabi mo, nawala ang amoy. Ngayon, pinaglalaruan pa ng apo kong babae ang buhok ko. Ang pangatlong sona ay ang mga paa. Nagsusuot tayo ng sapatos buong araw, lalo na sa maiinit na lungsod tulad ng Delhi o Mumbai. At ang pawis ay naiipon sa pagitan ng mga daliri at medyas na nagdudulot ng matapang na amoy. Sabi ni Suresh G, 68. Ngayon, hinuhugasan ko ng maayos ang aking mga paa, pinapatuyo ng mabuti, at nagsusuot ng malinis na cotton na medyas. Hindi na kumukunot ang noo ng manugang ko pagpasok sa aking silid. At may isa pang lugar na nakakalimutan ng marami ang gitna ng likod. Mahirap itong abutin, ngunit ang ating mga damit ay sumisipsip ng pawis doon araw-araw. Gumamit ng long-handled brush o ipilipit ang tuwalya sa likod ng iyong mga balikat upang dahan-dahang linisin ang lugar na ito. Isang maliit na tip, gumamit ng maligamgam na tubig. Mga 38 hanggang 40 degrees C, hindi masyadong mainit, at palaging gumamit ng banayad na sabon. Pagkatapos maligo,
Magpahid ng kaunting langis ng niyog o moisturizer upang manatiling malambot ang balat at hindi mag-crack dahil ang tuyong balat ay maaari ring magkaroon ng amoy. Gumugol lamang ng ilang karagdagang minuto bawat araw sa pag-aalaga sa tatlong nakatagong sona na ito at mararamdaman mong mas sariwa, mas may tiwala sa sarili at mas malapit sa iyong pamilya. Tulad ng dati. Kung may tinamaan sa iyong puso ang mensaheng ito, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. At huwag kalimutang pindutin ang like at mag-subscribe para magkita tayong muli sa susunod na marahang pag-uusap tungkol sa pananatiling malusog at masaya sa magandang edad na ito. May isang bagay na iilan lang ang nagsasabi ng direkta sa ating mga nakatatanda. Kung ang labas lang ng ating katawan ang nililinis natin ngunit nananatili sa loob ang mga lason, tahimik na babalik ang pamilyar na amoy na iyon, gaano man karaming sabon ang gamitin natin. Kaya naman, para tunay na maging sariwa at kaaya-aya, kailangan nating maglinis mula sa loob. At ang magandang balita, napakasimple ng paraan. Tulad ng mga pang-araw-araw na gawi sa mga tahanan mula Kerala hanggang Lucknow. Ang unang hakbang ay ang pag-inom ng maligamgam na tubig sa tamang paraan. Sa ating pagtanda, tahimik na nagiging dehydrated ang ating katawan nang hindi natin napapansin. Ang ating balat ay nagiging mas tuyo, ang ihi ay nagiging mas madilim, at tahimik na naiipon ang mga dumi sa ilalim ng balat na humahantong sa hindi kaaya-ayang amoy. Minsan kong tinanong si Indira G72 mula sa Madurai kung gaano karaming tubig ang iniinom niya araw-araw, umiling siya at sumagot. Madalas kong nakakalimutan, Doktor, pero simula nang sinunod ko ang payo mo, umiinom ako ng isang basong maligamgam na tubig tuwing umaga bago basahin ang aking mga slokas. Ngayon, malambot na ang balat ko. At sabi ng apo ko, amoy lemongrass daw ako. Grass daw. 5 hanggang 6 na baso lang ng maligamgam na tubig sa isang araw na hinati-hati mula umaga hanggang gabi ay sapat na para dahan-dahang linisin ang katawan mula sa loob. Sunod, maglakad ng magaan sa ilalim ng banayad na sikat ng araw. Alinman sa umaga o bago lumubog ang araw, hindi kailangan ng mahirap na yoga o mabibigat na ehersisyo. Isang banayad na 15 hanggang 20 minutong paglalakad sa inyong bakuran, malapit sa isang lawa, o sa pamilyar na daanan sa nayon ay sapat na upang maglabas ng kaunting pawis. At kasama nito, mahugasan ang bakterya na nasa balat, sabi ni Suresh G. mula sa Jaipur. Napapagod ako pagkatapos lang ng ilang hakbang. Ngumiti ako at sinabi, kung gayon, maglakad ka lang ng 5 minuto ngayon, bukas, gawin mong 6. At 1 linggo pagkatapos, tinawagan niya ako ng may pagmamalaki. Doktor, Sahib, ngayon 20 minuto na akong naglalakad. Mas malakas ang pakiramdam ko at kahit ang katawan ko ay wala ng amoy. Ang ikatlong hakbang, ang tamang paliligo at lingguhang pagbabad. Ang sobrang init na tubig o matapang na pabangong sabon ay maaaring makatuyo ng balat at makapagpalala ng amoy. Gumamit ng maligamgam na tubig, mga 38 hanggang 40 digjoom, at pumili ng banayad at walang pabangong sabon. Minsan sa 1 linggo, subukang ibabad ang iyong katawan sa loob ng 10 hanggang 20 minuto sa maligamgam na tubig na may kaunting asin o ilang patak ng neem oil. Binubuksan nito ang mga pores at tumutulong na alisin ang mga duming nanirahan sa ilalim ng balat. Ang 3 banayad na hakbang na ito, pag-inom ng maligamgam na tubig, payapang paglalakad, at tamang paliligo ay sapat na
upang maging malinis ang iyong katawan mula sa loob, sariwa mula hininga hanggang balat. At pagkatapos, mahal na nakatatanda, isang araw, maaaring matagpuan mong muling nakasandal ang ulo ng iyong munting apo sa iyong balikat, tulad ng dati, nang walang bahid ng pag-aalinlangan. Alam ninyo, mahal na nakatatanda, ang inilalagay natin sa ating katawan araw-araw ay hindi lang nakakaapekto sa ating kalusugan. Tahimik din nitong tinutukoy kung ang ating katawan ay may malambot at kaaya-ayang amoy o hindi. Maraming nakatatanda ang nagsabi sa akin, Dr. Sahib, 2 beses akong naliligo sa isang araw. Nag-i-spray pa ng attar mula sa Lucknow at umiiwas pa rin ang mga apo ko. At dahan-dahan kong tinatanong pabalik, ano po ba ang kinakain ninyo araw-araw? Ang totoo, ang amoy ng pagtanda ay hindi lamang naninirahan sa balat. Ito ay nasa bituka, sa daluyan ng dugo, at maging sa hininga. Kapag kumakain tayo ng tamang pagkain, nagsisimulang linisin ng katawan ang amoy mula sa loob. Sa paglipas ng panahon, nagiging mas magaan ang hininga at ang balat ay nagkakaroon ng banayad at natural na bango. Nakatutulong na isama ang mga pagkaing mayaman sa antioxidants tulad ng hinog na kamatis, pulang mansanas, lilang ubas, red cabbage, buckwheat, o kahit isang mainit na mangkok ng brown rice sa tanghalian. Ang mga nutrient na ito ay nagpapabagal sa pagtanda, nagbabawas ng amoy ng katawan, at tumutulong sa katawan na maging magaan at sariwa tulad ng isang umaga sa Ganga. Minsang ibinahagi ni Prakash G79 mula sa Pune, Doktor, sinabi ninyo sa akin na kumain ng isang mansanas at isang kamatis araw-araw. Pagkalipas ng 2 buwan, umupo ulit sa kandungan ko ang apo kong babae. Wala nang nakakunot na ilong. Para itong isang maliit na himala at ang bawang bagamat simple ay isang makapangyarihang tulong kung tama ang pag-inom. 1 o 2 hilaw na butil bawat umaga kasama ng maligamgam na tubig. Nakakatulong itong bawasan ng malaki ang panloob na amoy. Kung hindi kayo mahilig sa hilaw na prutas, maaari kayong gumawa ng sariwang smoothie sa umaga na may pipino, kamatis, at ilang hiwa ng peras. Ito ay malamig, madaling tunawin, at tumutulong sa katawan na maging malinis at mabango nang hindi nangangailangan ng anumang pabango. Maraming nakatatanda na masigasig magsipilyo ng ngipin umaga't gabi nang hindi lumiliban, ngunit ang kanilang hininga ay mayroon pa ring hindi kaaya-ayang amoy. Ang dahilan ay nakakagulat na simple nagsisipilyo sila ng ngipin, ngunit nakakalimutan ang dila. Minsan kong tinanong si Lakshmi G, 73 mula sa Kolkata, Tita, nakapag-scrape na po ba kayo ng dila? Tumawa siya at sumagot, akala ko noon hindi kailangan. Pero ngayon, ginagawa ko na araw-araw at napansin kong mas sariwa ang pakiramdam ng bibig ko at hindi na umiiwas ang mga apo ko. Nakikita ninyo, ang dila ang lugar kung saan karamihan sa mga bakterya ay naiipon at hindi ito kayang linisin ng ordinaryong sipilyo. Pinakamainam na gumamit ng tongue scraper. Napakamura at madaling mabili sa anumang botika malapit sa inyong lokal na pamilihan. Sa una, maaring medyo hindi komportable, ngunit pagkatapos ng ilang araw, masasanay din kayo at sa huli, hindi ninyo nagugustuhing laktawan ito. Bilang karagdagan, pagkatapos ng bawat pagkain, maaari kayong ngumuya ng maliit na sugar-free lozenge na may xylitol o kahit ilang manipis na hiwa ng sariwang luya. Nakakatulong ito na i-activate ang laway, panatilihing basa ang bibig at gawing mas banayad ang hininga. Hayaan ninyo rin akong marahang ipaalala na bawasan ang matapang na itim na tsa, kape at alak.
Sa maraming bahagi ng Hilagang India, nakilala ko ang mga nakatatandang Ginoo na umiinom ng 2 hanggang 3 tasa sa isang araw at nagrereklamo pa rin. Regular akong naliligo, pero sinasabi ng pamilya ko na kakaiba ang amoy ko. Iyon ay dahil ang kape at alak ay nagpapatuyo ng katawan, nagbabawas ng laway, at lumilikha ng mas malalim na panloob na amoy na hindi kayang takpan ng anumang pabango. At panghuli, huwag kalimutan ang kahalagahan ng fiber sa inyong dieta. Maraming matatanda ang dumaranas ng constipation. Kapag tumagal ang constipation, ang mga lason ay nagsisimulang muling masipsip sa daluyan ng dugo at lumalabas sa katawan sa pamamagitan ng balat via sweat glands. Minsan kong pinayuhan si Mira G, 77, na simulan ang kanyang araw sa isang mangkok ng malambot na lugaw na brown rice at ilang pinakuluang gulay. Pagkalipas ng 2 linggo, tinawagan niya ako at sinabing, Dr. G, magaan ang pakiramdam ng tiyan ko at sinabi ng apo ko na mabango na daw ako ngayon. Lahat ng ito mula sa pag-scrape ng dila hanggang sa banayad na gawi sa pagkain, sa pagbabawas ng matapang na tsaa ay madaling gawin. Walang gamot, walang dagdag gastos. Ngunit ibinabalik nito ang pagiging malapit, ang tiwala sa sarili, at ang init sa pagitan ninyo at ng inyong mga mahal sa buhay araw-araw. Minsan, binisita ko si Ramprasad G sa Nagpur. Malinis at maayos ang kanyang silid. Ngunit sa sandaling pumasok ako, mayroong nananatiling amoy kulob. Dahil sa hiya, sinabi niya, Doktor, Sahib, tumanda na ako. Siguro ganito na lang talaga amoy ng katawan ko. Ngunit sa totoo lang, hindi ito dahil sa edad. Ito ay dahil sa maliliit na gawi na tahimik na naipon sa paglipas ng mga taon. Halimbawa, ang paglalaba. Maraming nakatatanda ang may tendensyang isuot ang parehong damit sa loob ng 2 o 3 araw. At ang mga bedsheet ay nilalabhan lamang kapag may nakikitang mantsa. Ngunit ang pawis, patay na balat, at natural na langis ay dahan-dahang kumakapit sa tela. Pagkatapos ng ilang araw, ang amoy ay nanunuot ng malalim na kahit ang pinakamagandang attar mula sa kanauj ay hindi ito matatakpan. Pinayuhan ko si Ramprasad G na magpalit ng damit panloob araw-araw at magsuot ng mga damit na cotton na sumisipsip ng pawis. Tulad ng mahangin na cotton saree na gusto ng maraming babae sa Gujarat, ang mga damit pantulog, tuwalya at bedsheet ay dapat labhan kahit 1 beses sa 1 linggo. At kung may araw, pinakamainam na patuyuin sa labas. Ang sikat ng araw sa gitnang India ay isang natural na disinfektante na hindi kayang tumbasan ng anumang detergent. Minsang sinabi sa akin ni Sunita G mula sa Pune, iniiwasan ko noon ang lingguhang paglalaba ng bedsheet. Parang nakakapagod. Pero nang masanay ako, nagsimulang tumalon ulit sa kama ko ang aking munting apo nang hindi na kumukunot ang ilong tulad ng dati. Paano naman ang mga unan at kutsyon? Kahit na nilalabhan natin ang mga punda, ang laman sa loob ay naiipunan ng pawis at amoy sa paglipas ng panahon. Kung posible, palitan ang iyong unan tuwing 2 taon, ang iyong kutsyon tuwing 3 to 5 taon, o kahit man lang ay ilagay sila sa ilalim ng araw 1 beses sa 1 buwan. Nakilala ko rin si Shankar G, 69, mula sa Chennai, na nagsusuot ng parehong sapatos buong linggo. Mabaho po ang paa ko, lalo na kapag tag-init. Ibinahagi niya. Tinuruan ko siyang labhan ang kanyang medyas araw-araw, magpalit-palit sa pagitan ng 2 pares ng sapatos, at budburan ng baking soda ang loob nito sa gabi. Pagkalipas ng 2 linggo, tumawag siya ng may kagalakan. Hindi na pumabaho ang paa ko, at kahit ang carpet ay nananatiling sariwa, gumaan ang loob ng pamilya ko. At isa pa,
Panatilihing may bentilasyon ang silid. Maraming nakatatanda ang may tendensyang isara ang mga bintana para maiwasan ang alikabok o malamig na hangin. Ngunit ang kulob na hangin ang pinakamalaking dahilan ng amoy matanda sa isang silid. Ang pagbubukas lang ng bintana sa loob ng 10 minuto sa umaga at gabi, tulad ng kung paano binubuksan ng ating mga lola ang balkonahe habang nagpapakulo ng masala chai, ay maaaring magpasariwa sa buong bahay. Kaya't itong amoy matanda na tinanggap mo na bilang bahagi ng pagtanda, ito ay resulta pala ng maraming bagay tuyong bibig. Nabawasang pagpapawis, ilang pagkain, hindi nalabhang damit, at saradong mga silid. Ang magandang balita, lahat ito ay maaaring mabago. Minsan, nagsulat ako ng isang simpleng routine para sa aking mga senior na pasyente, uminom ng 6 na baso ng maligamgam na tubig araw-araw, tulad ng ginger tea mula sa mga nayon sa hilaga. Maglakad ng magaan ng 15-20 minuto sa sikat ng araw sa umaga, tulad ng ginagawa ni Sharma Ji sa Jaipur na umiikot sa templo. Kapag naliligo, mag-focus sa paglilinis ng 3 pangunahing lugar: leeg, kilikili, at singit. Kumain ng sariwang gulay at makatas na prutas tulad ng pakwan, kamatis, mansanas mula sa Himachal. Mag-scrape ng dila tuwing umaga at ngumuya ng sugar-free mint o clove pagkatapos kumain. Limitahan ang matapang na kape, alak, at sobrang tapang na tsaa. Magpalit ng damit araw-araw at labhan ang bedsheet linggo-linggo. Labhan ang medyas araw-araw. Paarawan ang sapatos. At panatilihing bukas ang mga bintana 2 beses sa isang araw upang pumasok ang hangin. Kung susundin ninyo ang simpleng gawaing ito ng tuloy-tuloy, sa loob lang ng 1 buwan, mapapansin ninyo ang isang magandang bagay. Muling uupo ng malapit ang inyong mga apo, hindi nalalayo. Ang inyong hininga ay magiging mas magaan. Ang inyong balat ay magkakaroon ng natural na bango. At higit sa lahat, mararamdaman ninyong minamahal, konektado, at niyayakap kayo tulad ng dati. Kaya ngayon, ikaw at ako ay naglakbay ng sama-sama sa isang maliit na paglalakbay. Isang banayad na landas upang tulungan ang katawan na maging mas magaan, ang hininga na mas madali, at marahil ay ilapit muli ang ating mga mahal sa buhay. Tulad ng dati, nakikita ninyo, Dadaji Lolo, ang amoy ng pagtanda ay hindi dapat ikahiya. Ito ay isang tahimik na paalala lamang. Tulad ng malambot na kampana sa umaga mula sa templo sa nayon, na ang ating katawan ay humihingi ng pag-aalaga, hindi sa pagmamadali o ingay, kundi sa isang mabagal at mapagmahal na atensyon. Minsan, isang basong maligamgam na tubig lang pagkatapos ng iyong puja sa umaga. Isang masusing paghuhugas tulad ng ginagawa ng mga matatanda noon sa Ganga. O ang simpleng pagbubukas ng bintana upang pumasok ang hangin sa gabi ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Ang iyong katawan ay magiging sariwa. Ang iyong isip ay magiging mas payapa. At marahil, isang apo ang lalapit, iyayakap ang kanyang mga braso sa iyo at marahang bubulong, "Lolo, ang bango-bango mo ngayon." Kung may bahagi nito na nag-udyok sa iyo na gumawa ng isang maliit na pagbabago, isang banayad na gawi lamang, mangyaring ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. At kung sa tingin mo ay makakatulong ang video na ito sa isa pang kaibigan na kaedad mo, tulungan mo akong ipalaganap ang salita, i-click ang like, share, at mag-subscribe sa channel na ito. Inaasahan kong makita kayong muli sa susunod na video. Naway manatili kayong malusog, pinahahalagahan, at napapaligiran ng pagmamahal bawat araw.